Kumusta mga bata? Handa ka na bang matuto ng bagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao? Halika't samahan ninyo akong tuklasin ang bago nating aralin. Ako, si Ginoong Sunny B. Bulso ng Maricaban Elementary School, ang iyong makakasama sa araw na ito. Ang layunin ng aralin sa linggong ito ay napahahalagahan ang nasuring kultura ng iba't ibang pangkat etniko. Kamusta mga bata? Alam nyo ba na iba-iba ang lahi nating pinanggalingan? Iba-iba ang ating pananaw sa buhay, ngunit iisa ang ating pagkakakilanlan. Iyan ang pagiging Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Gaya ng pangkat etniko na sama-samang naninirahan sa isang lugar na may sariling wika, kaugalian, tradisyon, at paniniwala. Magkakaiba tayo ngunit nagkakaisa sa pinahahalagahang kultura. Ano ba ang pangkat etniko? Ano-ano ang mga pangkat etniko ang nakikilala mo? Ang pangkat etniko ay mga pangkat ng mga individual na kung saan ang pagkakakilanlan ng bawat kasapi ay nagmula sa magkaparehong mga pamana, maging ang mga ito man ay kinapalooban ng katotohanan o hindi. Ang mga sumusunod ay iba't ibang pangkat etniko. Halika, kilalanin natin sila. Naimbag na bigat. Ako po si Maricel. Ako po ay taga Ilocos. Kilala ang mga Ilocano sa pagiging matipid at masikap sa buhay. Kung may litsyong kawali ang mga Tagalog, kami naman ay may bagnet. Ikinagagalak kong sabihin sa inyo na ang bayaning si Diego Silang ay Ilocanong katulad ko. Katutubong Ilocano. Ako po si Okaye. Isa po akong agta. Marami po sa amin ay matatagpuan dito sa lalawigan ng Quezon. Pero kami po ng aking pamilya ay narito sa Rizal. Kilala po kami galing sa pangingisda at pangangaso. Inspirasyon ko po si Ma'am Shirley kasi araw-araw 5 oras po ang nilalakad niya, maturuan lamang po kami. Isa po siyang mabuting guro sa aming lahat. Katutubong Agta. Ako naman po si Reinhardt. Pilipina ang aking nanay, samantalang ang aking ama ay isang Amerikano. Ako ay isang American. Ang matalik ko pong kaibigan ay si Bulig. Isa po siyang Aita. Napakabait po niya. Tinutulungan niya ang iba pa niyang kapitbahay sa pagkumpuni ng bahay nila. Katutubong Aita. Ako po si Feli. Isa po akong Buntuwanon. Dito po kami nakatira sa Concepcion, Romblon. Ang salita po namin ay kahawig ng diyalekto ng mga Romblomanon. Tulad ng maraming batang Pilipino, naniniwala po ako na napakahalaga ng edukasyon sa buhay ng tao. Nagsisikap po akong mag-aral dahil pangarap ko po ang maging guro. Balang araw, magtuturo din ako sa mga kapwa ko Buntuwanon. Pangkat etnikong Buntuwanon. Kami po ay magkakaibigan. Iba-iba ang pangkat etnikong aming kinabibilangan, ngunit lahat kami ay nagkakasundo. Iginagalang namin ang kulturang pinagmulan ng bawat isa.
kung minsan, ibinabahagi namin ang aming kultura sa isa't isa. Mas makulay at maganda ang aming pagkakaibigan dahil lahat kami ay nagmamahalan. Masarap mabuhay sa isang komunidad na ang lahat ay may paggalang sa bawat isa at ang pakikitungo ay di batay sa anyo, paniniwala o antas sa buhay. Kung tutuusin, lahat tayo ay iisa lamang. Lahat tayo ay nagmula sa dakilang lumikha. Wala tayong karapatang pagtawanan o kutyain ang sinuman. Walang mas nakatataas at wala ring nasa ibaba. Lahat tayo ay may pantay na karapatang mabuhay ng payapa. Ikaw at ako bilang mga Pilipino at bilang mga anak ng Diyos ay dapat lamang tumulong sa pagtataguyod ng isang lipunang matuwid, mapayapa, may malasakit at pagmamahal sa bawat isa. Ngayon mga bata, meron akong babasahing talata. Makikinig kayo dahil pagkatapos ay may mga katanungan na kailangan niyong sagutin. Ang Pilipinas ay tahanan ng napakaraming mga pangkat etniko, bunga ng pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at pagdating sa paninirahan ng mga dayuhan sa bansa, ilan sa mga pangkat etniko ay naimpluwensyahan ng mga kulturang dala ng mga dayuhan. Samantala, may mga pangkat na napanatili ang kanilang orihinal na kultura ilang siglo man ang nakaraan. Sila ang tinatawag nating Indigenous People o IP. Ang mga agta ng Sierra Madre, Lumad ng Mindanao, Mangyan ng Mindoro, Taot Bato ng Palawan ang ilan sa kanila. Sa gitna ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at malayang pagpasok ng bagong kaalaman, isang malaking hamon para sa mga katutubo natin ang mapanatili ang kanilang kultura. May ibang mga tao ang hindi nauunawaan ang kanilang kultura, kaya't may pagkakataon sila'y naisasantabi o kung minsan ay hindi tinatanggap. Si Jacob Means, isang banyagang potograpo na nasa likod ng Katutubo Project, ay isa sa mga taong nagpunyaging maunawaan ang mga katutubo ng lipunan at maipakita ang yaman ng kanilang kultura. Pinupuntahan nila ang mga lugar kung saan naninirahan ng ating mga kapatid na katutubo. Sa pamamagitan ng mga larawan, malinaw na naipahahatid ni Jacob ang kagandahan ng kultura ng iba't ibang katutubo. Ngayon, sasagutin natin ang mga katanungan batay sa talatang aking binasa. Unang katanungan, ano-ano ang mga pangkat etniko na nabanggit sa talata? Mahusay. Agta ng Sierra Madre, Lumad ng Mindanao, Mangyan ng Mindoro, at ang Taot Bato ng Palawan. Sila ang mga nabanggit na pangkat etniko sa talatang aking binasa. Kay pangalawang katanungan, saan matatagpuan ang iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas? Magaling! Matatagpuan ang iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas, sa Sierra Madre, sa Mindanao, sa Mindoro,
at sa Palawan. Ang huhusay niyo mga bata. Okay, ikatlong katanungan. Sa kabila ng pagbabago at makabagong kaalaman, paano naapektuhan ang pagtanggap sa pangkat etniko dulot ng teknolohiya? Mahusay. May ibang mga tao ang hindi nauunawaan ang kanilang kultura, kaya't may pagkakataong sila'y naisasantabi o kung minsan ay hindi tinatanggap. Pang-apat, bakit kailangan natin silang igalang at tanggapin? Magaling! Dahil sila ay tao rin, nasasaktan ang kanilang damdamin, maaaring may kaugalian, at gawi silang naiiba sa karaniwan, ngunit hindi ito dahilan upang sila ay iwasan, pagtawanan, o ating isantabi. Ang gagaling! Mahusay! Tandaan natin mga bata na ang Pilipinas ay tahanan ng mahigit 100 pangkat etniko. Bunga ng pakikipag-ugnayan sa mga banyaga at mga pagbabago sa gawin ng tao, unti-unti nang naimpluwensyahan ang ilang pangkat etniko sa Pilipinas. Sa kabila nito, may mga pangkat na napanatiling buhay ang kanilang katutubong kultura. Sila ang tinatawag nating Indigenous People or IP o pangkat katutubo. Maaaring may mga kaugalian at gawi silang naiiba sa karaniwan, ngunit hindi ito dahilan upang sila ay iwasan, pagtawanan o isantabi. Sa buong mundo, maraming IP ang patuloy na nakararanas ng diskriminasyon. Lubha itong nakababahala sapagkat ang ilan sa kanila ay kailangan ng lumikas at pumunta sa napakalayong lugar kung saan hindi sila maaapi. Dito sa Pilipinas, may batas tayong nangangalaga sa kanilang karapatan. Ang mga katutubong pangkat tulad mo ay mga Pilipino rin. Hindi dapat pagtawanan ang kanilang mga gawi. Hindi sila dapat husgahan hanggat ang kanilang mga gawi ay hindi lumalabag sa karapatang pantao. Dapat silang igalang at unawain. Ang kailangan nila ay pagtanggap. Higit sa pagiging Pilipino, sila ay mga taong tulad mo na may karapatang mamuhay ng matiwasay. Sa halip na libakin, atin silang unawain. Sa halip na pagtawanan, dapat silang kalingain. Anumang pangkat etniko ang kinabibilangan mo, ipagmalaki mo ito. Anumang pangkat etniko ang kinabibilangan ng iba, igalang mo sila tulad ng nais mong gawin nila sa'yo. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!